Ginamitan ko na nga pala ng pangtanggal ng pintura itong batalya ni Project 5 Kiao para mapinturahan na rin natin ng panibago. At pati nga pala yung makina, kinondisyon na rin natin. Dumating na rin yung bagong mags na gagamitin natin dito. Bali, ito na nga pala yung pangatlong araw ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong 5,000 Yamaha Mio. Literal na mapapalaban na naman ako sa gastos dito dahil naging change all na naman yung hatol ko. Bali, ngayong araw nga pala, nagsimula nga pala ako sa pagtatanggal nitong mags. At kagaya sa madalas na na-experience ko, lalo sa mga lumang modelo na Mio, nai-stack up talaga tong ehe ng center stand. Ito na kasi talaga madalas nagiging sakit ng Mio, lalo kung hindi nahuhugot tong ehe. Kaya dinala ko nga pala to sa tropa dahil expert na siya sa pagtatanggal nito. Shoutout nga pala kay Kuya Kulot. At dahil hindi nga pala tumatakbo to noong nabili ko, kaya bubuksan ko nga pala yung makina para malaman natin kung ano yung problema. At tapet cover pa nga palang yung natatanggal ko, tumambad na sa akin to nagkakapalan na gasket maker. At dahil halos presyong kalakal ko lang din naman to nabili, hindi na rin ako mag-iinarte kung ano yung makita nating issue, gagawan na lang natin ng paraan. At kung napanood nyo nga pala yung video nito, noong unang sabi ko kasi rito, Mio 1 tong nabili ko. Pero nagkamali pala ako, ito pala yung sinundan ng Mio 1 dahil ito yung pangalawang labas. Kung mapapansin nyo kasi sa papel, halos pares lang silang 5TL pero magkakatalo sa angkasa ng back. Yung unang labas kasi ng Mio 1, wala pang tapakan na bakal, rekta na lang sa kaha. Medyo mahilig din kasi ako sa Mio, kaya inaalam ko yung ibang version nito. Kaya sinabi ko na nga rin pala to dito sa video para dagdag information na rin, lalo sa mga hindi ganun kaalam sa ganitong motor. Pero mabalik muna tayo dito sa ginagawa natin. Bali, nahugot ko na nga pala yung head nito at sinabay na rin natin yung pagre-refresh. Natanggal na nga rin pala natin yung nagkakapalang carbon dito sa barbula para smooth na uli kapag nanakbo. May mga kailangan palitang pyesa pala sa head, kaya ito munang batalya yung aayusin natin. Nabilog kasi yung tornilyo nitong rectifier, kaya ginatlaan muna natin para lang mahugot. Kaya nung natanggal ko na nga pala, kinuha ko na tong batalya, hinugasan ko muna bago natin tatanggalan to ng pintura. At dahil nga year 2007 model pa to, hindi na nakakapagtaka na may mga part talaga to na may kalawang na pero hindi naman ganun kakapalan. Kaya kinuha ko na nga pala tong strip saw. Bali, ito nga pala yung madalas na ginagamit ko pang tanggal ng lumang pintura sa mga bakal. Napakabisa kasi gamitin ito, lalo sa mga hindi pa nare-repaint. Halos 5 segundo lang kusa nang naalsa yung pintura. Pero kung sakaling gagamit nga pala kayo nito, konting ingat lang dahil medyo makati talaga to sa balat, lalo kapag natalsikan kayo nung natanggal na pintura. At kung may sasakyan nga pala na malapit sa inyo, kung gagamit kayo nito, iwasan nyo lang na matalsikan dahil siguradong makakabakbak ng pintura to. Kaya pagkatapos ko nga pala mapahiran tumbong batalya, kumuha nga pala ako ng spray para hindi na natin kakamayin dahil kusa nang matatanggal yan. Kaya nung natanggal na nga pala yung lumang pintura, dito na nga pala tumambad sa atin yung mga kalawang. Ginamitan ko na nga pala to ng wire brush para mabilis matanggal. Hindi kasi kakapit yung ipang i-spray natin dito, lalo kung bubugahan mo na may kalawang, siguradong aalsa lang yung pintura. Dahil hindi naman ganun karami yung kalawang, kaya mabilis lang din naman natin to matatanggal. Kaya nung okay na nga pala lahat, nilinis ko muna, tapos nilagay ko muna dito sa arawan para mabilis matuyo at ma-spray na rin natin. At makalipas nga lang ang halos 10 minuto na pagbibilad nito, medyo mainit na, kaya binugahan ko na nga pala ng surfacer. Plano ko sana tong ipa-powder coating uli kay Powder Coating Infinity. Ang problema lang, medyo kakapusin talaga tayo sa oras dahil marami pang kailangan gawin. Pero dahil tested ko rin naman tong pagpipintura na ginagawa natin, kaya okay lang din naman to, matibay din naman kasi talaga. Wag mo lang titipirin sa pag-i-spray para siguradong pang matagalan na. Halos nakadalawa nga pala tayo ditong surfacer para siguradong makapit yung i-spray natin na black sa susunod na video. Wala kasi akong mabili ngayon, kaya sa susunod na lang natin to pipinturahan ng black. At dumating na nga rin pala yung nabili nating gulong, buti na lang napaagay yung dating ni tatay, at least kahit papano may papasalpak na rin natin to ngayong araw dun sa mags. At dahil medyo hinapon na nga pala ako, ipinasok ko na nga rin pala tong batalya, baka kasi mapagkamalang kalakal. So yun na nga pala, natanggal na nga pala natin yung laman loob nitong head, at eto nga yung bumungad sa atin. Yung cams na nakasalpak dito, ayan o, marami ng tama, kaya hindi natin binalik to. Pagpapalit tayo nito, tapos idadamay na nga rin pala natin itong valve seal, kasi since nabuksan na lang din naman, mas okay na mapalitan na rin natin to ng bago. Tapos etong isa, itong mga barbula naman, eto nalinis na natin, pero itong isa hindi pa. Siguro sa mga susunod na video or bukas, lilinisin ko na rin to. And then sa black naman, wala naman tong tama, makinis na makinis pa yung loob, pero plano kasi natin dito, gagawin natin siyang 54 all stock para kahit papano hindi maging hirap yung makina dahil malaking gulong ay isasalpak natin. Since dumating na nga rin pala tong gulong kanina, eto. Yan.
Ipapasalpak na nga rin pala natin to para sa susunod kapag naitayo na natin yung makina, tuloy-tuloy na tayo. Tara! At dahil medyo may oras pa nga pala, kinuha ko na nga pala tong mugs, pati yung gulong. Plano na kasi natin to ipakabit. Kaya dito nga pala ako pumunta sa shop nila tropa dahil may machine dito para iwas sikwat na rin. Masakit kasi sa bangs yan, lalo kapag nagasgasan. At medyo malapad din nga pala na mugs tong gagamitin natin dahil ito talaga madalas na ginagamit sa Indo Concept. Hanggang maaari kasi gusto ko talagang gawin proper yung pagbubuo rito. Kaya ginupit na nga pala ni tropa yung packaging, tapos nilagyan niya na rin ng langis dito sa gilid para masakto yung pagkakalapat. At ito yung pinaka gusto ko rito, meron kasi silang machine para iwas sungkit na rin. Siguradong kakabahan ka talaga ng very light, lalo kung mano-mano mo tong ikakabit. Swerte mo na lang kung hindi magkasikwa. At makalipas nga pala ang ilang minuto na paghihintay, sa wakas na ikabit na nga pala tong gulong dito sa mugs. At para makapag-update nga pala tayo sa mga nagawa natin ngayong araw, umuwi na nga rin pala ako. So yun nga, mag-update muna tayo sa mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 3 nito ni Project 5 Kiao. So ito nga, kahit hindi pa natin natatapos linisin tong makina, pinakabit na nga pala natin yung bagong bili natin na mugs at medyo maglalaki nga pala tayo ng gulong dahil Indo concept naman tayo para maiba naman. Tapos ayun, natanggal na nga rin pala kanina yung center stand nito, hindi lang natin na video dahil na stack up, ayaw talagang gumalaw. Tapos napinturahan na rin natin tong batalya, kaya lang primer pa lang nailagay natin kasi naubusan tayo ng paminta. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos itong day 3 nito ni Project 5 Kiao. So sa mga walang ipon dyan pero gusto magkaroon ng sariling motor, basic lang yung gagawin mo. Check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan natin ng Smash sa November katapusan. So alos wala nang 2 linggo, ibibigay na natin yan. Basic lang yung gagawin nyo rito kung bago lang kayo ay mag-register lang kayo. Ayan, basic info lang naman yung kailangan nyo ilagay. Mobile number, password, tsaka verification. So kapag okay na yan at may account na kayo, pasok na kayo dito sa login. So ito na yung makikita nyo homepage nitong Aurora Game. Ito yung maganda rito. Kapag palagi kayo nag-open, meron sila ritong daily bonus na tinatawag. I-click mo lang to. Tapos kung saan huminto yan, yun yung makukuha mong libreng gold coins. Kaso better luck next time. Good luck lang yung nahintuan. So ito, kung naghahanap kayo ng paglilibangan at kung gusto yung maraming pagpipilian, ayan, halos higit 50 laro yung meron dito. Pero bago ko ipapakita yan, ito muna, sa mga gustong maglagay ng pondo, yun nga, kung gusto nyo maglaro, nasa sa inyo yan, i-click mo lang to. Tapos ayan, may mga option naman dyan, may 100, 200, 500. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo maglaro. So kapag nakapaglagay na nga pala kayo ng pondo, yun na yung time na makapaglaro na kayo. Ito yung madalas kong pinapakita sa inyo dyan, Dragon versus Tiger. So ito, madali lang din naman to, pipili ka lang dito sa taas kung Dragon or Tiger. Malalaman mo na panalo ka kapag mas mataas na baraha yung natayaan mo. Tapos dito ka naman pipili kung magkano yung gusto mo itaya. Pwedeng barya, ayan, 5 piso. Pwede ring 10, 20, 50, 100 or 500. Tapos dito mo makikita sa gold coins. Ayan yung actual na pera na pwede mong ilabas dito sa laro, okay? So subok tayo ng kahit 5 piso, pabarya-barya lang kasi libangan lang talaga to. So yan, 5 piso dito sa dito tayo sa Tiger. Yan, makikita nyo yung mga tumataya. Ito na yung mga actual na tinataya nila. So kapag nakataya na lahat, ayan na, start na. Check natin kung buenas. King tsaka 4, yun lang, better luck next time talaga. Dahil mas mataas tong king, talo tayo ng 5 piso. So ganun lang ka basic. And bago natin tapusin to, ito nga palang laro na to, syempre bawal na bawal sa minor to at libangan lang. Kung meron kayong kaipon-ipunan dyan, wag na wag nyo nang ilalaro. And ayun, sa mga nag-download at nag-register, lapag nyo lang sa baba yung SS para sa November katapusan magkaroon nga kayo ng chance na mapamanahan natin ito, right?